Bago po tayo tumungo sa ating video ay gusto ko lamang ipaalam sa inyo na ang kasunod po nitong video ay naka-upload na sa ating membership kaya naman kung gusto mo itong mapanood agad bago pa ma-public ay inaanyayahan kitang sumali sa ating channel. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nang mapagtanto ng ating bida ang panganib na dala ng soul-killing array na ihinahanda ng Dark Moon family ay agad niyang binalaan ang lahat ng kanyang mga kasamahan na gumawa ng daan upang tumakas upang di sila mapinsala ng array formation ng mga hangal. Kung saan bago pa sila makaalis sa battleground para iligtaan ang kanilang mga sarili ay agad nang ipinag-utos ni Liang Ziang na mukhang talusak na wag daw nilang hayaang makatakas ang lahat ng kabilang panig gayong gusto daw niyang sabay-sabay ang mga itong mapuslang na agad namang ikinaalarma ng lahat ng kaanib ni Ye Xinghe. At matapos mapalibutan ang lahat ay malakas pang sinambit ng hangal na ang sino man daw na magagawang makapaslang at makapagdala ng ulo ni Ye Xinghe sa kanyang harapan ay makakatanggap sa kanya ng 200 ng gold tails bilang pabuya na labis namang ikinatuwa ng mga kawal dahilan upang lalong tumindi ang kagustuhan nilang mapaslang si Ye Xinghe. At ang kagustuhang ito din ang tuluyang nagtulak sa mga kawal upang umatake at isantabi muna ang takot na masawi dahil sa malaking pabuyang kanilang maaaring makuha kung sakali man na mapaslang nila ang ating bida. At ang mabilis namang pag-atake ng mga kawal ay kalmado lamang na inintay ni Ye Xinghe senyales na talagang mataas ang kanyang kumpiyansang di siya basta-basta mapipinsala ng mga hangal habang sinasambit nito na wag daw mahiya ang mga kawal na umatake dahil meron siyang gustong subukang panibagong teknik upang malaman daw niya kung gaano ito kalakas. At nang marinig naman ito ng pupataking kawal ay agad siyang nakaramdam ng kunting kaba at pagkaalarma kaya naman agad na din niyang ilinabas ang buo nitong lakas upang sabayan ang kung anumang teknik ang gustong subukang ni Ye Xinghe sa kanya habang makikita sa mukha nito ang tanda ng pagkapuot dahil sa katotohanang gusto lamang silang gawin punching bag ng ating bida para sa bago nitong teknik na sinasabi. At nang makita naman ni Zia Yuning ang pagbabagong anyo ng kawal ay agad din niyang naramdaman na nadoble ang lakas nito kaya naman sa pag-aalala ay napasigaw na siya sa ating bida upang balon itong umilag at pahabol pa nito na di na daw biro ang mapapakawalang atake ng kawal gayong isa din siyang dragon martial artist kagaya nito kaya alam niya ang kakayanan ng pagbabagong anyo ng mga kagaya nila. Habang makikita naman sa itaas ang matapang na kawal na naghahanda na ng pag-atake na animoy din nag-iisip at ginagawa niya ito para lamang sa malaking halagang nakapatong sa ulo ng ating bida na makikita namang kalmado pa ding iniintay ang hangal gayong nasa sabik na siya sa kanyang pinaplano. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandali nang malapit na ang nasabing kawal ay agad na ding ihinanda ni Ye Xinghe ang panibago niyang teknik na may kaugnayan sa mga dragon martial artist at tinatawag itong Heavenly Dragon Smash senyales na talagang may kakayanan din ang ating bida na gumamit ng dragon martial arts na para lamang sana sa mga katulad nila at ito din ang kauna-unahang pagbabagang anyo ng ating bida kung saan dahil sa teknik ay agad na lamaking labis ang kanyang mga braso habang ibinubuhos dito ang pambihirang aura na ngayon pa lamang niya ginawa. Makalipas pa ng ilang sandali ay mabilis na ding natapos sa paghahanda ang ating bida subalit di siya nakapagpalabas ng dragon form dahil sa kanyang braso lamang ito nangyari subalit gayon pa man ay kitang-kita pa din ang makapanindig balahibo nitong lakas mula sa isa niyang kamay at ang iniintay na lamang nito ay ang makalapit ang hangal upang may siguro na niya ang pag-atake. Kunting saglit pa ay bahagya ng nakalapit ang dragon martial artist sa ating bida na mukha namang Byuko. Habang makikita namang bahagya pa ding iniintay ni Ye Xinghe ang tamang distansya para umatake at upang sabayan ang buong lakas ng kawal. At nang mapagtanto ng dalawa na nasa tamang distansya na silang pariho para umatake ay agad na din ang mga itong nagpakawala ng pag-atake sa isa't isa ng sabay at dahil sa sabayang naganap ay lumabas mula dito ang matinding pressure senyales na di biro ang pinakawalang atake ng dalawa habang maramdaman naman na pariho sila ng ilinalabas na aura ng pagiging dragon martial artist. Ang salpukan ay lumikha ng malakas na pagsabog na sinundan din ng makapal na usok kasabay ng malakas nitong impact na makikitang agad na naramdaman ng karamihan sa paligid kung saan agad silang gumawa ng kilos para protektahan ang kani-kanilang mga sarili dahil sa lakas ng pressure na bumabalot sa kapaligiran. Maya-maya pa ay muling ipinakita ang dalawa kung saan kasalukuyan pa din ang mga itong nagtatagisan ng lakas sa kanilang ginawang pag-atake at sa lakas ng bawat isa ay nakalikha silang pareho ng nakakatakot na pagsabog habang naglalabas ang dalawa ng aura.
At dahil dito ay lalo pang tumindi ang salpukan hanggang sa umabot sa puntong magkaroon na ng nakakatakot at napakalakas na pagsabog sa kinatatayuan ng dalawa. Makikita ang di birong pagsabog ng enerhiya dahil sa salpukan gayong ang lahat ng nakakaramdam nito ay gusto ng tayuan ng mga balahibo sa buong katawan senialis na ito pa lamang ang unang beses nilang makasaksi ng ganitong salpukan ng dalawang dragon martial artist. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nakita si Ye Xinghe sa isang gilid na bahagyang tumilapon palabas sa malakas na Osco senialis na di din ito nakayanan pa ang pressure mula sa kanilang salpukan ng isang kawal. Kung saan nang makita ito ni Zia Yuning ang may pag-aalala niya itong tinanong patungkol sa kalagayan nito gayong batid niyang didinbiro ang lakas ng nakasagupan nito at sa pag-aakalang si Ye Xinghe din ang naidhado sa salpukan dahil sa bahagyan nitong pag-atres. Subalit agad din namang pinawi ni Ye Xinghe ang pag-aalala nito sa kanya nang may pagkamalumanay siya nitong sagutin sa pagsasabing ayos lamang ang kanyang kalagayan at wala naman siyang natamong matinding pinsala sa katawan na ang ibig sabihin ay nakatamo lamang siya ng bahagyang pinsala sa salpukan. Nang biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran kung saan tila nagmamula ang malakas na sigaw sa nakasagupa ng ating bida at sa tunog ng sigaw nito ay malalaman ang tunay niyang sinapit mula sa salpukan. Maya-maya pa ay tuluyan na din ipinakita ang hangal na kung saan ay tama nga tayo mga idol dahil makikitang napinsala nga ng husto ang nahihibang nakawal mula sa salpukan at ang kanina lamang ay may mataas pa itong paniniwala sa kanyang lakas ay naging parang lata na lang ng Mega Green na nasagasaan ng Python gayong nagkabali-bali maging ang mga daliri nito dahil sa kaganapan habang maririnig na isinisigaw nito ang sakit na nagmamula sa kanyang balikong braso. Ang sinapit ng hangal ay nagdulot ng labis na takot at pagtataka sa ibang mga kawal na nakasaksi ng pangyayari gayong maririnig ang kanilang mga komento kung saan sinasabi ng isa na di daw siya makapaniwalang ang isang dragon martial artist na nasa 6th heavenly layer realm ay ganito ang sasapitan sa kamay ng ating bida gayong sa tingin daw niya ay di na ito pakikinabangan pa at magiging palamunin na lang sa kanilang kampo. Naagad din namang sinang-ayunan ng isa pang kawal at habang may kung papaanong itsura ng mukha ay sinambit nito na di daw siya makapaniwalang isa din palang dragon martial artist si Ye Xinghe gayong sa pagkakaalam niya ay kabilang ito sa hanay ng kagaya niyang may pinakamababang uri ng cultivator na isang star martial artist lamang at ang lalo pa daw na nakapagpapatayo ng kanyang balahibo ay ang bali-balitang kaya din nitong magpalabas ng apoy na nagagawa lamang ng mga flame martial artist. Maging si Uncle Patriarch ay kagaya din ng isang kawal ang iniisip gayong nakita daw naman niya at 100% siyang sigurado na isa lamang itong star martial artist subalit ngayon ay papaanong nagawa nitong makapagpalat anyo na nagagawa lamang ng isang dragon martial artist. Di din nakaligtas sa makapanindig balahibong kaganapan ng Patriarch ng Dowling family gayong sa umpisa ng laban ay ang kakayanan ng star martial artist ang ipinakita nito maging ang kanyang aura na naramdaman sa ating bida subalit sa paggamit nito ng misteryusong teknik ay bigla na lamang naging aura ng isang dragon martial artist ang ilinabas ng kanyang katawan na ngayon pa lamang nila nasaksihan. Habang di na naman pinansin ng ali ang kasapi sa panig ng ating bida ang kakaibang pangyayari sa katawan ni Ye Xinghe gayong ginamit na lamang nila ito upang lalong palakasin ang kanilang loob kaya naman sabay-sabay ng mga itong sinambit na kung ganito pala kamisteryoso ang kanilang young master Ye ay wala silang dapat ikatakot sa laban at gumawa na lamang daw sila ng daan para makatakas ng array formation. Sambit pa ng ilan na wag daw silang magdalawang isip na pumuslang ng sino mang harang sa kanilang madaraanan upang makatulong daw sila na mailigtas ang buhay ng kanilang young master Ye sa killing array formation ng Dark Moon family. Maya-maya pa ay lumipat ang eksena sa kinatatayuan ng hangal na si Liang Ziang at maging ito ay di din nakaligtas sa labis na pagkabigla na umabot pa sa puntong mapatanong na lang ito sa kanyang sarili sa kung papaano daw naging posible ang kanyang nasaksihan at baka daw naman namamalit mata lamang siya sa kanyang nakitang pagbabagang anyo ng ating bida. Matapos nito ay muling ipinakita si Ye Xinghe na bigla na lamang nakaramdam ng bahagyang kirot mula sa kanyang braso senialis na talagang nagtamo din siya ng pinsala sa naganap na salpukan at dahil na din sa biglaan niyang pagbabagang anyo. At habang nakatingin sa nanginginig niyang mga braso ay nasabi niya sa kanyang isipan na mukhang di pa daw sanay ang kanyang katawan sa biglaang pagpapalit anyo at bukod pa dun ay nararamdaman din daw niyang tila nabali ang kanyang buto dahil na din daw sigurado sa lakas ng salpukan kanina.
At matapos niya itong mapagtanto ay agad na din niyang ibinalik ang tunay niyang aura bilang isang star martial artist upang agad niyang magamit ang sarili niyang pinsalang natamo habang sa isip-isip ng ating bida na talagang mas sanay ang kanyang katawan sa aura na matagal niyang ginamit at pinalakas. At habang pinapagaling ng ating bida ang kanyang braso ay makikitang agad itong tumingin sa kanyang harapan kung saan makikita ang mga kawal na tila handa pa din at nakapwesto para lamang hadlangan ang pagtakas ng ating bida sa battleground hanggat di pa naisisa aktibo ang soul-killing array ng mga elder. Maya-maya pa ay muling bumalik sa malalim na pag-iisip ang ating bida at sinasabi niya sa kanyang isipan na sa kasalukuyan daw ay wala talaga siyang kumpiyansang makipagsabayan sa isang dragon martial artist na nasa 6th heavenly realm ang level pagdating sa pisikal na lakas kahit na kasalukuyan na siyang nasa peak of 7th heavenly layer realm. Subalit nang subukan daw niyang gamitin ang kanyang Heavenly Dragon Smash ay agad na tumaas ang pisikal niyang lakas nang umabot pa daw sa puntong di na niya maipaliwanag pa ang sukdulan nito at para sa kanya ay isa yung napakalakas na teknik na walang sino man ang makakatalo. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na talagang lubha daw siyang namamangha sa mga battle technique na nakukuha niya sa Ancient Steel kung saan ang bawat teknik na galing dito ay napaka-misteryoso at tila walang makakapantay kaya naman sa oras na makabalik daw siya sa kakaibang dimensyon kung nasaan ang malaking bato ay agad siyang mag-aaral ng iba pang teknik mula dito. At ang malalim na pag-iisip ng ating bida ay agad na naputol na ay bigla na lamang itong naramdamang pamilyar na aura na kasalukuyang mabilis na papalapit sa kanila dahilan upang mapalingon si Yexinghe dito ng may pagkabigla. Subalit sa panandalian namang pananatili ng grupo ni Yexinghe sa isang lugar ay agad itong sinamantala ng mga kawal ng Dark Moon family upang lalong mapalibutan ang daraanan ng mga ito na labis na ikinagulat ng lahat ng panig ng ating bida. At habang kinakabahan ay sinambit ng isa na mukhang minamalas sila sa pagkakataong ito gayong mas mabilis kumilos ang mga kawal ng Dark Moon family kisa sa kanila dahil nagawa agad nilang harangan ang kanilang daan sa sandaling panahon. At nang makita naman ito ni Yexinghe ay agad siyang naging seryoso habang sinasambit nito sa kanyang isipan na mukhang malapit na daw matapos sa paghahanda ang mga elder ng Dark Moon family sa pag-aaktibo ng Soul Killing Array na kung magkataon daw na maelunsad ay magbibigay sa kanila ng matinding panganib kaya naman bago pa daw mangyari ang bagay na yung ay sasamantalahin na muna niya ang ilang sandali pa. At matapos nito ay malakas na sinambit ni Yexinghe sa lahat na wag daw matakot sa dami ng mga kawal at sumunod sa kanyang daraanan gayong pangungunahan daw nila ng White Fang ang paggawa ng daan para makatakas silang lahat sa formation array na malapit ng maelunsad. Subalit di pa man lang nakakapagsigaw ng hakbang si Yexinghe ay bigla na lamang itong nakaramdam ng aura ng isang cultivator na labis na nanggagalaiti habang papalapit sa kanila na makikitang ikinaalarma naman ni Yexinghe. Subalit ang mabilis na nasabing cultivator naman ay agad na nakilala ni Yexinghe gayong kahit na daw tila nakakatakot ang aura nito na may kasabay ng labis na galit ay di pa din siya papwedeng magkamali sa kanyang pakiramdam at kilalang kilala daw niya ang matandang papalapit sa kanila. Bago po tayo tumungo sa ating video ay gusto ko lamang ipaalam sa inyo na ang kasunod po nitong video ay naka-upload na sa ating membership kaya naman kung gusto mo itong mapanood agad bago pa ma-public ay inaanyayahan kitang sumali sa ating channel. Kung saan ang tuluyan na itong makalapit sa kanila ay masaya niyang sinambit na buti na lamang daw at dumating din ito na siguradong malaki ang maitutulong sa kanilang sa nagaganap na digmaan. At ang lahat naman ng sinambit ng ating bida ay agad na narinig ng malalapit sa kinatatayuan ni Yexinghe kagaya ni Uncle Patriarch na may pagtatakang napatingin sa direksyon kung saan nagmamula ang paparating na cultivator. Na makikitang rumaragasa sa hangin na may napakabilis na paglipad na animo'y mauubusan ng suma ni Aling Ifer base pa lamang sa ipinapakita nitong pagdadumali. At ang presensya nito ay agad ding naramdaman ng hangal na si Liang Ziyang dahilan upang maalarma ito gayong agad din niyang napagtanto na ang cultivator na animo'y mauubusan ng suma ni Aling Ifer ay may taglay na napakataas na level na higit sa sinumang nasa panig ng Dark Moon family, at bukod pa dun ay narinig din niya ang sinambit ni Yexinghe kaya naman lalong tumindi ang kanyang kaba gayong kung sakaling makisali ito sa labanan ay magagawa nitong ubusin ang lahat ng suman ang lahat ng kawal sa isang iglap lamang. Maya-maya pa ay tuluyan nang bumaba ang matandang naghahanap ng suma ni Aling Ifer sa harapan ng ating bida at base pa lamang sa biguti nito ay talagang masasabi kung ito ang tirador ng kaning lamig na umuubos ng suma ni Aling Ifer tuwing umaga.
Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding ipinakita ang matandang dumating kung saan ito pala ay si Vice Principal Shu na laging nasa labas para mag-abang sa mga maglalako ng suman sa kalye. At nang makita naman ng hangal na si Liang Ziang ang dumating ay agad itong nagbigay ng labis na pag-aalala sa kanyang isipan gayong kilalang kilala si Vice Principal Shu na may taglay ng napakalakas na kapangyarihan dahilan upang hirangin ito bilang Vice Principal ng Star Academy kung saan nag-aral ang ating bida at kilala din ito dahil sa taas ng level nito bilang cultivator. Habang makikita namang nagpalingalinga muna si Vice Principal Shu sa paligid at ang una niyang napansin ay ang kanyang disciple na si Ye Xinghe na makikita din namang tuwamang-tuwa sa presensya ng kanyang master na animoy na kaputo. At kasunod na pinagtuunan ng tingin ni Vice Principal Shu ay ang lahat ng kawal ng Dark Moon family kung saan tila inaanalisa nito ang lalim ng sitwasyon na para bang inaalam kung may magagawa siya dito. Matapos nito ay muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa ating bida at habang nakatingin sa maaliwalas nitong mukha ay nasambit niya sa kanyang sarili na di daw niya akalaing mabilis na aunlad ang taglay na lakas ni Ye Xinghe kung maging ang demonic wolf daw na may pambihirang lakas ay nagawa nitong mapaamo at mapasunod. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na nakita din daw niya mula sa malayo ang pagharap ni Ye Xinghe sa hangal na si Liang Ziang kasama ng dalawa pang elder na pari-parihong nasa 7th Heavenly Layer Realm kung saan nagawa din ni Ye Xingheng makipagsabayan dito nang di nagpapakita ng pagkadahadaw samantalang nang lumisan ito sa Heavenly Star Academy ay nagtataglay lamang ito ng normal na lakas at kasalukuyan ding nasa 3rd Heavenly Realm lamang subalit ngayon ay nagawa na nitong maabot ang 7th Heavenly Layer Realm kasabay ng di kapani-paniwala walang lakas kaya naman talagang di daw siya nagkamali sa pagpili sa ating bida na kanyang maging disciple. Seryoso pang sinambit ni Vice Principal Shu na talaga daw na pinahahanga siya ng ating bida simula pa lamang nang magawa nitong ma-active ang 6 na Scarlet Soul Crystal ng sabay-sabay kung saan simula pa lamang daw ay di na siya nagkamali na talagang naiiba si Ye Xinghe sa ibang mga ordinaryong cultivator. At ang pag-iisip ng magagandang bagay sa kanyang disciple ay labis na nagbigay dito ng kagalakan dahilan upang bahagya itong magdiwang sa kanyang isipan dahil sa saya na magkaroon siya ng disciple na gaya ni Ye Xinghe. Matapos nito ay agad na din itong nagsalita ay marahan niyang tinawag ang pangalan ng hangal na si Liang Ziang, at matapos nito, ay agad din niyang sinambit na gusto daw niyang makausap ito sandali patungkol sa mga kaganapan na labis naman ikinagulat ng hangal gayong inaakala ata nito na bibili sa kanya ng suman si Vice Principal Shu dahil naubos na ito kanina. Agad ding pinasundan ni Vice Principal Shu ang kanyang pagtawag ng mga salita sa pagsasabing baka daw naman pa pwedeng hayaan na lang nito ang kabilang panig na makaalis ngayong araw upang dinadamanak pa ang dugo sa battleground at madagdagan pa ang mga patay sa lapag. Na may panggagalaiti namang tinugunan ni Liang Ziang sa pagbibitaw nito ng mabibigat na salita at mariin niyang sinambit na di daw niya hahayaang magkaganon na lamang ang sitwasyon dahil masyado na daw madami ang nabawas sa kanyang mga kawal sa kagagawan ni Ye Xinghe kaya kailangan niya itong pagbayarin ng buhay gayong buhay din ang kinuha nito sa kanya. Matapang pangpahabol ng hangal na ang Heavenly Star Academy daw ay di nakialam sa problema ng bawat pamilya sa Tianzong City kaya daw naman nakasisigurado siyang walang puwang para kay Vice Principal Shu ang lugar ng digmaan sa pagitan nila ng Azure Feather. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad niyang tinawag ang kanyang master para sana sabihang na wag na itong makialam sa kanila gayong kayang-kaya naman nilang gumawa ng paraan at baka makaapekto pa ito sa posisyon ni Vice Principal Shu sa Heavenly Star Academy. Subalit di naman pinansin ni Vice Principal Shu ang ating bida at direkta niyang tinugunan ang mabibigat na pananalita ng hangal kung saan sambit nito na alam daw naman niyang walang pakialam ang Heavenly Star Academy sa alitan ng bawat pamilya sa kanilang nayon subalit para sa kanya daw ay mahalaga ang bagay na ito at bukod pa dun ay siya daw ang may kagustuhan nito at walang kaugnayan sa Heavenly Star Academy ang kanyang pagpunta, habang may nakakatakot na mukha ni Alice na di niya nagustuhan ang paraan ng pananalita sa kanya ng hangal. At ang tugon naman ni Vice Principal Shu habang may nakakatakot na ekspresyon ay labis na ikinagulat ng mga hangal gayong nagtataka sila sa sinambit ni Vice Principal Shu na special ang kaganapang ito sa kanya. Kaya naman kinakabahan niyang tinanong si Vice Principal Shu habang may marahang tuno na kung gaano daw ito ka-special kay Vice Principal Shu. Habang sa isip-isip ng hangal na di daw siya makapaniwalang magagawa din ni Ye Xingheng makuha ang pabor ni Vice Principal Shu na matulungan ito ngayong araw, bukod pa dun ay talaga daw na nakakatakot ang ipinararamdam ni Vice Principal Zong pressure sa kanyang katawan habang nagsasalita ang matanda.
At ang tanong naman ng hangal ay agad na tinugunan ni Vice Principal Shu at sinabi nito na di daw niya alam na wala daw palang alam si Patriarch Liang na disciple niya si Ye Xinghe at dagdag pa nito na gawain daw lamang ng katulad niyang master na magsalita para sa kanyang disciple kung kinakailangan at tulungan ito sa alang-inang sitwasyon. Ang sinambit namang ni Vice Principal Shu ay labis na ikinagulantang ng hangal gayong ngayon niya lamang nalaman na disciple pala ni Vice Principal Shu ang ating bida na umabot pa sa puntong klaruhin niya sa matanda ang kanyang narinig dahil di siya lubos makapaniwala dito. Na agad din namang tinugunan ni Vice Principal Shu at marahan niyang sambit na tama daw ang narinig ng hangal na disciple talaga niya ang ating bida at nang makita daw niya gusto itong paslanggan ni Liang Ziyang ay saka pa lamang siya nagpakite gayong di daw naman niya hahayaang mapaslang ito habang pinapanood niya lamang sa isang tabi. At dagdag pa ng matanda na alang-alang daw sa kanyang pangalan ay gusto sana niyang hilingin kay Patriarch Liang ng matiwasay na hayaan na lamang nito ang panig ng kanyang disciple gayong kung di daw ito papayag ay mapipilitan na siyang makisali sa digmaan gayong madali lamang daw para sa kanya ang lipulin ang buong Dark Moon family. At ang mabibigat naman na pagbabante ni Vice Principal Shu ay labis na nagbigay ng takot sa hangal na Patriarch maging sa mga elder nito dahilan upang matamimi sila sa isang tabi na walang magawa. At sa isip-isip ng hangal habang nakatingin kay Vice Principal Shu na mukhang seryoso daw ito sa mga binitawan nitong salita gayong habang nagsasalita ito ay kasabay din itong pinakakawalan ang kanyang makapanindig balahibong aura na nagbibigay ng takot sa buo niyang katawan at base pa lamang daw dito ay maninado siyang kayang-kaya nga nitong ubusin ang buong Dark Moon family sa isang iglap lamang. Matapos nito ay agad na tiningnan ng hangal ang ating bida habang baka sa mukha nito na talagang labag sa loob niya ang kanyang gagawin gayong wala din naman siyang pagpipilian pa sa harap ng matanda. Habang agad din naman itong tinugunan ni Ye Xinghe ng isang matalim na titig na animoy gustong sabihan ng hangal na ngayon ito magyabang sa harapan ng kanyang master at bukod pa doon ay nakakaasar din sa hangal ang ekspresyon ng mukha nito. Makalipas pa ng ilang sandali ay malakas niyang ipinag-utos na i-cancel na ngayon din ang soul-killing array na act nilang ihinanda habang sa isip-isip ng hangal na maswerte daw si Ye Xinghe ngayong araw subalit intayin lamang daw ng ating bida ang kanyang gagawin gayong gagawa daw siya ng paraan upang ubusin ang buong Asher Feather family sa isang malamas-akir na paraan. At nang marinig naman ni Vice Principal Shu ang sinabing hangal na pagpapakancel ng array ay agad na din niyang itinago ang mapaminsalan niyang aura at kasunod nito ay magalang siyang nagpasalamat sa hangal dahil sa ginawa nito. Habang agad na din namang bumaba ang tensyon sa buong paligid nang marinig ng panig ng ating bida ang sinambit ng hangal na si Liang Ziyang at bumalik na ang pagkakalmado ng kani-kanilang mga mukha. Maya-maya pa ay may ilan pang bagong mga cultivator ang mabilis na dumarating sa pinangyarihan ng laban kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may napakabilis na lakad at tila di ito nagmula sa alinmang panig ng dalawang naglalaban. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan muli nating makikita si Lady Anzuyun na makikitang gahol na animoy gustong humabol sa suman ni Aling Ifer. At naka-battle armor pa ito sa ni Alice na gusto din itong tumulong kay Ye Xinghe na makipaglaban sa buong Dark Moon family kasama ang buong puwersa ng kanilang pamilya. Bukod pa doon ay muli ding magpapakita ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu dahil ipapatawag ito ng hangal nitong ama para kumprontahin patungkol sa kanyang nalamang. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.